Hello everyone! Kumusta? Medyo napatagal tayo bago gumawa ng video. Pasensya na kayo guys kung wala masyado akong update dito sa aking YouTube channel kasi napaka-busy ko po talaga. Kasi nag-aaral pa po talaga ako ngayon habang nag-work, sinasabay yung pag-aaral at maraming mga additional online course. Ayan, na binibigay sa amin na dapat aralin, So, ang video na ito ay isang concern video about dun sa nag-comment sa ating previous video. Okay, so I think itong mga question niya is relate, lahat din naman makaka-relate dito. Lalo na yung mga on process na or ongoing na yung proseso ng kanilang pag-a-apply as a nurse or caregiver dito sa Finland. Okay, so bago po natin umpisa ng video na ito, kung hindi pa po kita subscriber, please subscribe now to my channel and please hit nyo naman yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos uploaded. And of course, i-share po natin to guys kasi ang pinaka main purpose ko lang naman para gumawa ng vlog na ito dito sa YouTube is to share the opportunities sa mga kapwa natin or mga kabayan natin na mga Filipino para sila din naman makarating dito sa Finland. Ayan. So, i-share po natin guys ang video na ito and thank you so much. So, ayan, umpisahan na natin. So, ang question is galing kay Ma'am Maureen Chia. Ma'am, isa po akong caregiver. Ongoing na daw yung proseso ng kanyang pag-a-apply. Ang tinatanong niya is kung pwede daw ba niya makuha ang kanyang mister after 1 year na nandito na siya sa Finland kahit na hindi daw nakatapos ng high school yung kanyang mister. So, pwede daw ba magkatrabaho pagdating dito ang kaniyang mister? Oh, it's a good question. I think guys, pwede lang siyang makakuha ng trabaho. Kasi alam niyo po, ang kagandahan po dito sa Finland, pagdating niyo po dito, as long as nandito na kayo, kagaya niyan, dahil nauna naman si Ma'am Maureen, mauuna siya dito sa Finland. So, parang ang bilis lang niya makuha yung kanyang mister. Kasi priority talaga yan. Yung pamilya, immediate family, husband, or mga children, yung ganon. So, pwede lang po talaga makakuha ng work dito si sir. Ayan, so kasi pag nandito na siya, pwede siyang maghanap ng trabaho or mag-apply. At ang kagandahan niyan, pwede din po siyang mag-aral dito. So, pwede din siyang mag-aral dito as caregiver. Okay? So, hindi naman siguro aabuti ng 1 taon. Or maybe, probably a year kasi kasama na rin yung mga training. So, pwede siyang mag-aral. Ngayon, kung gusto niya naman is kasi nabanggit din na ma'am na nasa cleaning daw yung mister niya, siguro sa Pilipinas. Pwede din naman kasi marami din namang hiring na mga cleaners dito sa Finland. Ayan, and kung gusto niyo rin na pareho kayo, same work, kahit hindi po, wala pong certificate yung mister niyo as caregiver or nurse, basta nakarating po siya dito sa Finland, pwede po siyang mag-aral ng caregiver. Okay, so, ang kagandahan pa dito guys, pagdating niya dito, tapos mag-aaral siya, tapos magiging estudyante siya, makaka-receive pa siya ng monthly allowance. So, yan yung kagandahan dito sa Finland. Kaya, for me talagang sobrang ganda ng Finland kasi talagang tumutulong siya. For example, kagaya niyan, si Ma'am Maureen, makarating na siya dito, taxpayer na siya. So, parang in a way, may enjoy niya na yung tax niya kasi pag kinuha niya yung mister niya at mag-aaral yung mister niya, bukod sa libre yung pag-aaral ng mister niya, meron pang matatanggap na allowance from the government. So, yun yung kagandahan doon. Ayan. So, ayan, good luck Ma'am Maureen. Sana nga nasagot ko yung mga katanungan. Basta pwede lang. As long as nandito na kayo sa Finland na merong
kagaya niya ng katulad ng asawa mo na ikaw nag-sponsor papunta dito sa Finland, walang problema yan. It's either mag-aral muna siya or maghahanap muna siya ng trabaho. Basta masipag ka lang maghanap ng trabaho dito, madali lang makahanap. And kung gusto mo rin naman maging caregiver or maging nurse na katulad mo, mamaw rin, yung asawa mo, pwede din naman siyang mag-aral. Kasi may mga friend din ako dito or mga co-workers na kinuha na nga nila yung kanilang mga asawa, and kahit, ang kagandahan pa niyan, kahit hindi ka pa umabot ng 1 taon dito na nagtatrabaho sa Finland, for as long as regular employee ka na, pagdating dito, okay, makukuha mo kaagad ang iyong asawa at mga anak. Pwede mo na kaagad i-applyan kahit wala pang 1 taon. Kasi sa totoo lang yung mga kaibigan ko dito, mga ilang buwan pa lang nga sila eh. Tapos hindi rin inaabot ng 1 taon yung process, mga months lang. Meron nga 1 buwan lang nagproseso, after 1 month. Eh nakuha na kaagad yung anak at saka yung asawa. So yun talaga, mabilis lang talaga yung proseso. For as long as kumpleto lang ng mga requirements na hinihingi ng ano nila dito. Ano nga ba tawag dun? Immigration. Okay? So, kung kompleto lang ng mga requirements, so madali lang talaga yung proseso. Ayan. So, good luck sa iyong application, sa iyong mister. Ayan. So, hopefully, na makarating ka na dito sa Finland as soon as possible para makuha mo na rin ang iyong mister. At huwag niyong problemahin yung yung kahit hindi nakapagtapos ng high school. O nga pala, nabanggit din ni ma'am na parang hindi daw nakapagtapos ng high school yung mister niya. Okay lang yan, ma'am, kasi dito, pagdating mo dito o pag nag-aral ka dito, hindi ka naman hinihingian ng mga certificate. Kasi yung mga certificate natin sa Pilipinas or mga transcript of records natin sa Pilipinas, parang hindi rin naman dito yung parang useless. Hindi nila parang, kasi magkaiba yung standard ng level of yung academic, parang magkaiba kasi So, parang hindi nila ina-allowed yan for as long as nakakapagbasa, nakakasulat. Tapos, parang may exam ka lang sigurong dadaanan na parang, alam mo yun, na parang hindi ka naman as in ganun, na walang alam. Siguro may exam din na pinagdaanan yan. Hindi ko pa lang talaga natatanong exactly kung ano yung mga requirements pag nag-apply ka ng pagiging estudyante dito. Okay? So, kung meron pa kayong meron pa naman tayong mga videos na gagawin sa mga susunod. So, kung meron pa kayong mga inquiries or may mga katanungan pa kayo about dyan, so, wag lang kayong mahiyang mag-comment dyan sa aking mga videos, and gagawa natin ng video yan na masagot natin ang lahat ng inyong mga katanungan. So once again guys, thank you so much. So keep sharing my video para naman po mas marami tayong ma-share ng opportunities, yung mga kababayan natin ng mga OFWs din dyan, or yung mga gustong mag-abroad, makarating dito sa Europe. So, share natin yung video para in a way, makatulong din tayo sa iba. So, yan. Thank you so much. And please, don't forget to subscribe. Subscribe na po tayo para mas ganahan tayong gumawa ng video at sagutin yung mga katanungan nyo. Ayan. So, thank you so much. Bye. And God bless you all and have a good day. Bye.